Hi everyone! Welcome to my channel. This is Aika J Vlogs. Kung bago ka pa lang sa aking channel, please click like, subscribe, and hit notification bell icon sa every time I upload ako and notify ka ni YT. Ang pag-uusapan natin ngayon is about the size. Ayan. So once again, the size. Yan ang pag-uusapan natin ngayon. At alam ko may na-vlog na ako sa aking last vlog na about ari-arian din na cute. Ayan. So, may nagko-comment pa rin at nagtatanong kung paano paliligayan ang kanilang partner kahit na maliit ang kanilang sandata. Okay. So, ito ang aking sagot. Ayan. Kung ikaw ay interesado, kung ikaw ay may cute na ari-arian, please keep on watching hanggang dulo. Samahan niyo ako kasi hindi naman ako araw-araw nag-upload ng aking vlog. Ayan. So, minsan na nga lang ako mag-upload, hindi niyo pa ba ako sasamahan? Sure. Ayan. So, na-miss ko kayong lahat. Sana ay nasa mabuti kayong kalagayan. At, ito na nga. Ang ating vlog for today is paano ninyo masasatisfy ang inyong mga partner kung kayo ay may maliit na ari-arian. Here is the best position. Ayan. 3 posisyon lamang ang ibibigay ko, pero siguradong pang malupitang posisyon para sa mga cute size na katulad ninyo. Okay? Alam naman natin na ang size talaga ng mga Pinoy is hindi naman talaga malaki. So, normal size, kung ano yung nakikita mong size dyan sa baba mo. So, wag na tayo maghanap ng malakihan kasi yung mga malalaki is para lamang yan sa mga taga-ibang bansa. So, kung wala naman kayong lahing taga-ibang bansa, eh, makontento na kayo sa kung ano ang meron kayo. Ang inyo na lang gagawin is magkaroon ng kaalaman para maging magaling sa performance. Kasi guys, sa mga kababaihan, it's all about the performance. It's not about the size. Ayan. Walang kwenta ang size kung hindi ka naman magaling sa performance. Performance is the best. Kailangan marami kang alam sa performance, paano mo paliligayan ang isang babae, paano mo paglalaroan ang babae sa kama, ganyan. Hindi paglalaroan ng puso ha, guys. Paglalaroan ang babae sa kama na iinit ng sobra ang isang babae. So, paano nga ba? Ano nga ba ang mga posisyon na ito? Keep on watching. Ayan. Number 1 position, guys, is unan sa ilalim ng balakang. Kung ikaw ay nasa ilalim or kung yung partner mo ang nasa ilalim, either way, kung sino man ang nasa ilalim sa inyo, maglalagay ng unan sa ilalim ng balakang. Alam nyo ang purpose ng unan sa ilalim ng balakang, naka-elevated kasi yung tahong or yung sandata mo, naka-elevated once papatong na ang inyong partner or papatong ka na sa inyong partner. So, kapag ka ipinatong mo yan or ipinasok mo yan, hindi patong, ayan, sagad na sagad, baon na baon at ramdam na ramdam yung iyong maliit na ari-arian sa loob ng tahong ng isang babae. Ayan. Sa ganyang posisyon, sa ganyang paraan, mararamdaman niyo yung sarap at mararamdaman niyo yung satisfaction. Yung hindi mo mararamdaman, hindi mo maiisip na maliit lang yung iyong ari-arian. Okay? So, the best position, the best na posisyon para sa mga maliliit na ari-arian ang naka-elevated ang babae or ikaw kapag nakahiga. Okay? So, lalagyan nyo ng unan sa ilalim ng balakang. At tatanggalin nyo rin yung unan sa ilalim ng ulo ninyo. Okay? So, para maging elevated talaga yung balakang. Kasi baka mamaya may unan na yung balakang ninyo, may unan pa rin yung ulo ninyo. So, useless. Okay? So, tatanggalin nyo yung unan ninyo at kailangan wala kayong unan, sa kama lang kayo nakapatong yung ulo ninyo. Okay? So, nagigets ba guys yung aking ibig sabihin? Kailangan ang may unan lamang ay ang balakang, wala ang ulo. Okay?
So, number 2 tayo. Ang number 2 is dog style. Ayan. Normal na talaga yan ang dog style sa ating sa panahon ngayon. Okay. So, bakit nga ba masarap or best position ng dog style? Siyempre, naka-arch yan at kapag ka nasa likod ang lalaki is pasok na pasok ang kanyang sandata doon sa babaeng naka-arch ang kanyang tahong. Okay. So, best position yan at masarap yan para sa mga kababaihan, lalo na kung papump mo yan ng tama. Okay, kailangan tama ang pagpapump kaysa hindi yung pump lang ng pump na hindi naman alam yung paano ang tamang pagpump. Kapag hindi umuungal ang babae, hindi siya nasasarapan. So, kayo na ang bahala guys kung halimbawa kung saan ninyo gagawin yung inyong posisyon na yan. Kung halimbawa sa bed or sa sofa, pwede rin sa lamesa, basta hindi kayo maaksidente, pwede rin sa sink, basta abot ninyo. Okay? So, nasa inyong dalawa na yan, nasa pag-uusap ng inyong partner, ng inyong kayong dalawa, ayan, nasa pag-uusap na ninyo yan. At basta nandun yung enjoyment. Okay? So, hindi lang dapat isa yung nag-enjoy, yung isa hindi nag-enjoy, yung isa hindi nasasarapan. So, tatanungin mo ang iyong partner, mag-usap kayo kung masarap ba yung posisyon na to para sa susunod, maulit-ulit ninyo. Okay? So, number 3 tayo. Okay, number 3 position guys is nakahiga lang kayong pareho. Okay, nakahiga lang si babae at ikaw ay nakapatong sa kanya. Both nakatuwid lang ang inyong mga paa. Yes, parang it's not yung normal na gawain ng mga naggaganon. Okay, so parang bago sa pandinig ninyo. Yes, pero the best position ito kasi habang nagpapam kayo sa ibabaw niya, nadadaanan nyo yung kanyang tinggil. Okay, so parang it's 2 at a time. Okay, so napapam na ninyo siya at nadadaanan nyo pa ang kanyang tinggil. So the best na position talaga ito guys kung inyong gagawin sa inyong mga partner at maliligayahan siya andun yung sarap andun yung makikilitin nyo ang kanyang tinggil, ulit-ulit na gagawin ninyo yun at magpapump kayo dyan. Syempre matigas yan, diba? So magpapump kayo dyan, madadaanan kanyang tinggil papasok doon sa kanyang butas. Sigurado, baka mauna pa siya sa inyo pag nilabasan siya. Okay? So, yan lamang ang aking tips na maibibigay sa inyo at sana ay may makuha kayo tips at magawa ninyo sa inyong mga partner ito. At kayo po ay mag-iingat. Maraming salamat sa panonood. Sana ay nag-enjoy kayo ngayong araw na ito. Aika is now signing